Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM sinibak na. Damay-damay na to. Nagulat kay Vice President VP Sara na yanig na ang Senado. Ayon sa nakalap nating impormasyon, gustong ipa-impeach din sa Senado si BBM ni VP Sara bilang ganti sa tatay niya to. Total tinanggal na rin naman daw niya sa pwesto si Villar na iyak na damay pa ang negosyo. Grabe si President BBM sinibak na. Damay-damay na to. Nagulat kay Vice President VP Sara na yanig na ang Senado. Tara panoorin natin. Good morning, Yusek. Yusek, may we have your thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the President should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Your reaction po, Yusek? Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity, particularly murder, na ang nagsampa rin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng extrajudicial killings ng madugong war on drugs. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Uulitin po natin ang sinabi ng Pangulo sa SONA 2022. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Hindi po ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kanino man. So, Yusek, having said that, you don't see any basis for the President to be, isn't this a ground for impeachment? Kasi isa rin po yan sa sinabi ni VP Sara na sabi niya, it's an impeachable offense, it's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Tama po. Ang opinion na nanggagaling sa ating Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, regarding pa rin po dun sa ICC arrest ni former President Duterte, the Office of the Ombudsman is requiring Marcos admin officials to file their counter affidavits. This is regarding Senator Imy's request to probe high-ranking officials of the government involved in the arrest. Una po, ano po yung reaksyon ng Malacanang dito, and do we expect the administration's full cooperation on the matter? Alam naman natin po kung ano po ang kapangyarihan ng Ombudsman. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng Ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. May directive po ba na specific si Pangulong Marcos tungkol dito? Unang-una po, lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas, kung anong procedure na valid at legal, dapat lamang po sundin. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Nabanggit niyo po yung napakabilis na aksyon. Ano hong ibig sabihin niyo doon, Yusek? Mabilis mo naman talaga. No, but is there anything unusual doon sa with the speed at which the Ombudsman issued that order? Wala po ako masasabi. Basta ang sabi lamang po natin ay mabilis po ang pag-aksyon. Thank you. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po ulit. I'm sorry, Yusek, for bringing this up again regarding doon sa ilang ulit ng hindi pagkakabanggit ng Pangulo doon sa pangalan ni Congresswoman Camille Villar sa mga nakaraang campaign sorties. Malapit na matapos yung pangangampanya. And again, Yusek, ano bang status ni Congresswoman Camille para sa Pangulo? Naroon pa po ba yung
tiwala, bahagi pa rin siya ng alyansa. Unang-una po, ang Pangulo po, ang nais niya na makasama sa gobyerno ay mga taong tapat sa tao, tapat sa tungkulin, at hindi pansarili ang inuuna. Pinili po ng Pangulo ang mga senatorables po sa alyansa dahil yun po ang kanyang paniniwala. Kung meron po man na hindi makakatugon sa ganitong klase ng kanyang paniniwala na maging tapat sa tao, maging tapat sa taong bayan, ang tiwala pong iyon ay maaaring mawala. Next. Follow-up question, Yusek, from Maricel Halili. Sorry, ma'am. What do you mean by that? Was it a deliberate effort from the President not to mention the name of Representative Camille Villar dun sa sunod-sunod na mga proclamation rally? Ang hindi po niya pagbanggit sa akin natatandaan ay yung nangyari sa Cebu, ang pinakahuli. Pero kung ano man po ang paano niya itong nagawa o paano niyang hindi nabanggit ang pangalan ni Camille Villar, tingin ko po ay nasa Pangulo po yun. Wala po tayong personal knowledge kung ano man po yung kanya nasa sa isip o nasa kanyang damdamin ng mga oras na yon. Pero meron po bang nabanggit si Presidente personally kung ano po yung tingin niya ngayon dun sa status ni Representative Villar? Sa akin po, personally wala. Tanungin po natin kung meron po kay Congressman Toby. Clay Pardilla, PTV4. Good morning, Yusek. Balikan ko lang po yung sa election. Days before the election, gaano po kahanda tayo in terms of polling presence and security to ensure the safety of our voters? Thank you po. Uunahin ko po muna ang Department of Education dahil alam natin po na mga guro ang makakasama po para po sa eleksyon sa May 12. Ang sabi po ni Department or DepEd Secretary Sani Angara, handa na po sila at magsasagawa po sila ng nationwide deployment ang DepEd Election Task Force para sa real-time na monitoring, tulong at agarang tugon sa mga insidente simula linggo, May 11. At may nakalaang pong pondo para sa mga honorarium na sa mga magsisilbi ngayong halalan. At para na rin po sa paghahanda at paglilinis ng mga paaralan bago at matapos ang eleksyon. Meron na rin po, kasado na rin daw po ang partnership ng DepEd sa COMELEC, AFP at PNP para tiyakin ang security, legal at medical na tulong para sa mga guro sa halalan. At makakatuwang din po ang IBP at ang PAW para magbigay po ng libreng legal assistance sa ating mga guro laban sa anumang harassment at legal threats. At ang sabi po ni Secretary Angara, sa araw ng halalan, kasama ng mga guro at kawani ang buong puwersa ng pamahalaan. Bantay, alalay, at proteksyon ang hatid sa ating mga guro ng bayan. So, yan po ang mensahe. Thank you po, Yusek. Yusek Claire. Okay, bago po natin ibigay pa ang isa pong good news, gusto lamang po natin muling linawin. Nung tayo po ay nag-present ng ng larawan ni First Lady kasama po yung mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ang date po noon ay March 11. Nabanggit ko po na March 11, pero kalagitnaan nabanggit ko yung May 11. Pero May 7 pa lang po ngayon. So, yung picture po, yung larawan po, na nandun din po sa Facebook account ni First Lady ay March 11. At yun nga din po ang nabanggit ko parang sa pangalawang banggit ko ng buwan ay ng araw ay nabanggit kong May 11 at na-pick up po ito ni Miss Pia. Opo. So March 11 po 'yon. Yusek, good morning. Since papalapit na po ang halalan, by Monday na po, asahan na rin po natin na marami na pong magsisilabasan ng mga fake news. Ano na lang po ang maipapayo ng palasyo sa ating mga kababayan na boboto po sa Lunes? Thank you. Hindi lamang po naglalabasan mga fake news ngayong papalapit ang eleksyon. Matagal na pong naglalabasan ang mga fake news laban sa Pangulo, laban sa gobyerno. At unang-una po na maipapayo ng administrasyon, maging mapanuri.
Unang-una po ay maging mapagmatsyag at huwag niyo pong ibenta ang inyong dignidad. Huwag ibenta ang bansa sa ibang mga bansa na maaaring may interes dito sa ating teritoryo, sa ating soberenya. Huwag ibenta ang bansa sa pamamagitan ng pagiging keyboard warrior. At ang tanging maging trabaho o goal ay gumawa ng fake news para sirain at maging negatibo ang taong bayan sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Iwasan po natin hanggat maaari ang makinig, manood ng alam nating mga na ang content ay puro pagbatikos sa pamahalaan nang walang ebidensya. Maaari pong bumatikos, maaari pong punuhin ang ating pamahalaan hanggat may ebidensya. Hindi po yan isinasara ang pinto. Ang pintuan po ng pamahalaan ay hindi naman po hahadlangan ang anumang mga kritisismo hanggat mayroon pong basihan. Ang ingatan lang po natin ay ang mga fake news peddlers. Labanan po natin ang fake news para kayo po ay magkaroon ng magandang desisyon sa Mayo 12. Next question, Nel Maribohok, UNTV. Yes. Hello po. May isa nakaraang pagdinig po ng Senado, may sinabi ang NICA na mismong yung buhangin natin sa coastal areas ang ipinantatambak sa ilang reclamation dyan sa West Philippine Sea. May direktiba po ba ang Pangulo ukol po dito? Opo, matapos po nakatanggap ng impormasyon patungkol po dito, inutos po ng Pangulo na magkaroon po ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. At ngayon po ay ongoing ang investigation at kapag ka po nagkaroon na po ng pinal na pag-iimbestiga o konklusyon papunta dito, ay patungkol po dito, gagawin po ang agarang pag-uutos. Ito ay ayon doon sa maaaring maging resulta ng investigasyon. Yusek, we have a follow-up question on our first question from Tuesday New. Good morning, Yusek. I understand, ma'am, mayroon pong imbitasyon ang gobyerno natin sa mga international election observers. Among them is 104 members of European Union. Para po sa kabatiran ng ating ng publiko, ano po bang pakinabang ang makukuha ng bansa natin sa mga observer na ito? At paano po tayo makatitiyak na hindi sila maka-i-impluensya dito sa gaganapin nating eleksyon? Kung may mga kumbidado po na neutral at wala naman pong pamumulitika, mas maganda po makapag-obserba sila para makita po nila na ang eleksyon sa Pilipinas ay malinis at para din po maiwasan kung ano man po maaaring dayaang mangyari. One more follow-up question, Yusek, from Ivan Mayrina, GMA7. Kaugnay po ito dun sa tanong ni Nel kanina. Kung sakali nga po may ganung nangyayari, hindi naman ho siguro ito pwede itago dahil magkakaroon ng quarrying operation sa mga coastal areas, dadalhin ito sa kung saan man nagkakaroon ng reclamation. Hindi ho kaya may pananagutan dapat din ang mga lokal na pamahalaan dito, and what does the palace have to say about this? Kaya nga po ito ay iimbestigahan kung meron pong dapat managot. Ito naman din po ang bilin ng Pangulo. Hindi po pwedeng iwasan ang mga tao. Kung may dapat panagutin, dapat pong managot. So, masinsinan po at malalim na pag-iimbestiga po ang dapat na gawin dito. Sa iba pa pong mahalagang anunsyo, kasama po natin ngayon si Assistant National Statistician Rachel C. Laksa ng PSA Economic Sector Statistics Service para magbigay ng iba pang detalye patungkol sa pagbaba ng inflation rate. Magandang umaga, Director Rachel. Thank you po, Yusek Claire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming Undersecretary, National Statistician and Civil Registrar General Claire Dennis Mapa. Ako po ulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Abril 2025. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 1.5%
nitong Abril 2025. Ito po ang pinakamababang inflation rate na naitala mula noong Nobyembre 2019 na may 1.2% inflation. Noong Marso 2025, ang inflation ay naitala sa antas na 1.8% at 3.8% naman noong Abril 2024. Ang average inflation mula noong Enero hanggang Abril 2025 ay nasa antas na 2%. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Abril kaysa noong Marso 2025 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga produkto ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 0.9%. Ito ay by 82.3% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga mas mabilis na pagtaas ng presyo o pagbaba ng presyo ng cereals and cereal products na may negative 7.4% inflation, particular dito ang bigas. Nagkaroon po tayo ng sunod-sunod na pagbaba ng presyo ng bigas mula noong Enero 2025. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 2.3% inflation, particular dito ang talong, at fish and other seafood na may 4.3% inflation tulad ng galunggong. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Abril 2025 kaysa noong Marso ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng transport na sa antas na negative 2.1% inflation. Ito ay may 15.2% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang mga pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng transport ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina na may negative 12.4% inflation at diesel na may negative 8.3% inflation. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumilis sa antas na 2.4% nitong Abril 2025. Noong Marso 2025, ito ay naitala sa antas na 2.1% at 2.8% naman noong Abril 2024. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2025 kaysa noong Marso sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels na may inflation na 5.1%. Ito ay may 98.1% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa National Capital Region. Ang pangunahing dahilan sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente na may 18.2% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Abril 2025 ay bumagal din sa antas na 1.2%. Noong Marso 2025, ito ay naitala sa antas na 1.8% at 4.1% naman noong Abril 2024. Kagaya sa national level, ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Abril kaysa noong Marso 2025 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 0.6%. Ito ay may 80.9% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang mga pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng cereals and cereal products na may negative 7.9% inflation, particular dito ang bigas. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 2.2% inflation, particular dito ang talong. At fish and other seafood na may 4% inflation tulad ng galunggong. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Abril 2025 kaysa noong Marso sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng transport sa antas na negative 2% inflation. Ito ay may 14.8% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. At ang mga pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng transport
ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina na may negative 12.3% inflation at diesel na may negative 8.2% inflation. Dito po nagtatapos ang aking ulat sa inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa sa buwan ng Abril 2025. Salamat po at magandang umaga. Thank you, ANS Laksa. We have questions from our media friends. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Direk Rachel, magandang umaga po. Good morning po. Direk, nabanggit nyo kayong inflation sa April 1.4% yung pagbagal. And the other day naman, nabigyang emphasis yung Financial Action Task Force kung saan ang status ng Pilipinas, wala na siya sa gray list. Ang tanong ko, Direk Rachel, bang status natin doon sa FATF? May epekto ba o contribution doon sa somehow para ma-maintain yung pagbagal ng inflation? Sa ngayon po, hindi pa natin naaral yung impact po nung nabanggit nyo po. No? But sa nakikita po natin, bumababa po o bumabagal yung pagtaas ng ating inflation. Ang PSA po ay patuloy na nagmo-monitor ng mga presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. So malalaman po natin sa mga susunod na buwan. Iulat po namin yung mga inflation rates ng mga susunod na buwan at makita po natin kung magkakaroon ng epekto. Thank you po. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Na-mention po nila na isa sa parang contributor kung bakit bumaba yung inflation, yung presyo ng bigas. Since matatapos na po yung harvest season, magsisimula na yung planting season, do we expect na ma-maintain ng Pilipinas yung low inflation sa mga susunod na buwan? Thank you po. Kagaya po ng nabanggit ko, no, simula po Enero 2025, tayo po ay may negative inflation. Ibig sabihin po, bumabagsak po talaga yung presyo ng ating bigas po kumpara nung nakaraang taon. Kaya po, minomonitor po natin. Alam ko po ay naniniwala po ako na may ginagawang aksyon ng ating gobyerno para po patuloy na mapababa ang presyo ng bigas. Kaya po, we will see in the coming months sa amin po mga reports kung magpapatuloy po ito. But again, mula po Enero 2025, pabagsak na po ang presyo ng ating bigas or meron na po tayong negative inflation. Hindi po ba medyo negative rin yun pagdating naman sa mga farmers na umaasa dun sa presyo ng bigas? Ang nakikita po natin, ang ating pong farm gate price ay bumababa nga din po, even ang ating pong wholesale price ng bigas. At naniniwala po ako na meron pong ginagawa ang gobyerno para patuloy po na mabalance yung benefits for the consumers and even po for our farmers. I-clarify ko lang, ma'am. Yung sa mga susunod na buwan, next round ng inflation reporting, do we see na ma-maintain natin tong low inflation or tataas na siya? Nakikita po natin na ang ginagawa ng gobyerno po. Sa ngayon po, meron po tayong maximum suggested retail price na 45 pesos per kilo sa ating pong bigas. Kung magpapatuloy po yon, given din yung mataas na presyo ng bigas nung nakaraang taon, base po sa base effect, magkakaroon pa din po tayo ng tuloy-tuloy na pagbaba ng inflation ng bigas. At malaki po yung weights kasi na tinatawag, o yung ambag ng bigas sa kabuuhan ng CPI, ng Consumer Price Index, and of course ng inflation rate. Kaya kapag bumaba po o patuloy na bumaba yung presyo ng bigas, we will be expecting din po na bababa din po yung presyo, yung ating all items or overall inflation. But of course, there are risks. Kagaya po nung nai-report ko, nakikita po natin yung pagtaas naman ng presyo ng kuryente, na mataas din po yung weights sa ating inflation. Kaya po, makikita po natin yung pagbabalance. Kung bababa po yung presyo patuloy yung pagbaba ng presyo ng ating mga pagkain, at mamomonitor po yung pagtaas din naman ng presyo ng kuryente at iba pang mga laman ng ating basket for the CPI, ma-maintain po natin yung patuloy na pagbaba po ng ating inflation. Maraming salamat po. Next question. We have more questions for ANS. Eden Santos, Net25.
Good morning po, Director Rachel. Hindi lang naman po yung pagbaba ng presyo ng talong o kaya ng bigas ang problema po ng ating mga kababayan, kundi maging po yung iba pang mga bilihin na nananatili pong mataas. Ito po ba ay mararamdaman na rin ng ating mga kababayan sa mga susunod po na buwan? Maging yung ano bang tawag doon, yung sinasabi nating pagbaba ng inflation, ramdam po ng ating mga kababayan. Okay po. So, ang atin pong kasing Consumer Price Index sa pag-compute po natin ito, madami po tayong kino-consider, kagaya po ng nabanggit nyo, hindi lang po pagkain. Nandito din po yung alcoholic beverages, yung clothing, yung housing, water, electricity, gas, yung mga gamit sa bahay, even health, transport, at madami pa pong iba, even education services. So, lahat po ito ay minomonitor po natin. Sa ngayon po, for Abril 2025, ang nakita po natin na bumaba ay yung mga nabanggit ko po, food and non-alcoholic beverages, yung housing, yung clothing and footwear po, bumaba din or bumagal yung pagtaas ng ating inflation. Yung transport po natin ay mas mabilis yung pagbaba ng presyo. Meron po tayong negative 2.1% inflation. Ganon din po nakakita tayo ng pagbagal ng pagtaas ng inflation sa information and communication, sa recreation, sport and culture, pati na din po sa personal care and miscellaneous goods and services. Ang tumaas lang po sa ngayong buwan ng Abril ay nakita po natin sa alcoholic beverages and tobacco, particularly yung cigarette po, at yung housing, water, electricity, gas and other fuels nga po, particularly yung electricity. At yung health po, particularly yung serbisyo po ng mga dentist, dentist service. So, lahat po ito ay minomonitor at kagaya po ng sinabi ko kanina, kung magpapatuloy po yung pagbaba ng presyo ng mga pagkain, maglaki po yung epekto nito. Ito po kasi yung may highest weights sa pag-compute ng ating CPI at ng inflation, 38%. So kapag bumaba po yung mga presyo ng mga pagkain, malaki yung hatak niya sa pagbaba naman din ng ating overall inflation. So, makakatulong po ito para mabawasan din yung mga kababayan nating nakakaranas ng gutom at saka ng kahirapan. Pati po yung mga kababayan natin na hindi makapagpagamot sa mga susunod na buwan. Tama po yan. Sa atin pong mga tinatawag na bottom 30% income household kasi mas malaki pa po yung weights ng kanilang ng food and non-alcoholic beverages sa pag-compute ng CPI ng bottom 30% income households. Kung sa all income po 38%, sa bottom 30% po yung atin pong mga poorest, nasa 55% po ang weights ng food. Ibig sabihin, malaki yung expenses nila sa pagkain. Kaya pag bumababa po yung presyo ng pagkain, malaki din naman yung kaginhawaan sa ating mga bottom 30%. Mga ilang porsyento po kaya kung meron tayo na mababawas doon sa mga kababayan natin na nagsasabing sila ay nagugutom or hirap? Sa ngayon po, wala po kaming datos. But again, ang PSA po ay patuloy na nagmamonitor. Thank you po. Thank you po. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, follow-up lang po dun sa question ni Sam. Does the PSA see inflation staying on target, which is between 2 to 4% po throughout the year? Of course, barring any major shocks that might happen in the next few months. Thank you po. Ang target po na inflation for the year, particularly this is from the BSP, is 2.3%. Kagaya po ng naiulat ko kanina, ang average po natin na inflation from January to April 2025 ay 2%. So tayo po ngayon ay mas mababa pa dun sa target. Kung ma-maintain po natin yung pagbaba o pagbagal ng pagtaas ng mga presyo o nung antas ng inflation sa mga susunod na buwan, maabot po natin itong average or target inflation for the year 2025. Christian Yusores, Radyo 630.
Hi ma'am, na-mention niyo lang po kanina yung tungkol doon sa bigas. So is it safe to say na nakatulong po yung mga programs in the past months ng government regarding sa bigas dito po sa malaking ibinagal ng inflation sa bigas like yung MSRP, and then inaasahan din po ba na itong pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas ay makakatulong para ma-maintain po yung mabagal na inflation ng bigas? Thank you. Thank you po. Tama po yun, no? Naniniwala po kami na malaki yung naging epekto nung ginagawa ng gobyerno para sa pagbaba ng inflation ng bigas o yung pagbaba ng presyo ng ating ng bigas. Ano? Sabi ko nga po, ang ating pong MSRP ngayon ay 45 pesos per kilogram. Madami na po tayong nakikita across provinces na may 45 pesos na bigas and even lower for some provinces. Ano? Na hindi po natin nakikita ng mga nakaraang buwan dahil mga nakaraan talaga pong nasa 50s pa, 50 pesos pataas po yung ating yung presyo ng ating bigas. So, yes po, malaki yung naitulong nung ginagawa ng gobyerno at nakaambag ito dun sa pagbaba o pagbaba ng presyo ng bigas at pagkakaroon natin ng negative inflation sa bigas mula nung January 2025. Do we have more questions for ANS Laksa? Thank you. ANS Laksa, Yusek Claire. Thank you. Thank you very much, Director Rachel. Okay, at bago po tayo magtapos, isa pa pong good news. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong maiwang offline, pinangunahan ng Department of Information and Communications Technology ang pagpapatupad ng digital bayanihan. Dito, nagbigay ang ahensya ng laptops sa mga community college sa Camarines Sur sa ilalim ng CLIC o Courses for Literacy in Internet and Computer Knowledge na program ng DICT kung saan isinusulong na ang digital access ay isang basic right at hindi lamang pribilehiyo. Inaasahang makakatulong ang mga laptop na ito sa mga estudyante, guro, non-teaching personnel at maging local government workers para matuto, maging innovative at magkaroon ng mga bagong oportunidad. Dahil sa enhanced access sa digital resources, inaasahan din na makakakita ng improved productivity, mas mahusay na academic outcomes, at isang henerasyon ng tech-savvy at future-ready na mga Pilipino. At ito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas. Ngayon ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.